Gianni's point of view. Kagaya nga ng sinabi ni Zion ay sinundo niya ako kinabukasan ng hapon. Nasa bahay pa niya ang mga gamit ko, kaya wala akong dinalang mga gamit ko pabalik sa bahay niya. Talagang may mga damit ako sa apartment ni Silva, para kapag nasa kanya ako natutulog, ay may maisusuot akong damit. At yun ang mga ginamit ko habang pansamantalang nakatira ako sa kanya. Bukas ng umaga uuwi si Lolo, at gusto kong makita kanya agad pagdating niya. Kausap ni Zion sa akin, habang nagmamaneho siya ng kanyang kotse pabalik ng bahay niya. Huwag kang mag-alala dahil ako gusto ko ring makita si Lolo, kaya tiyak na mag-aabang ako sa kanyang pagdating. Mabilis kong sagot sa kanya. At huwag mong isipin na bahagi ng trabaho ko lamang ang pagpapakita ko ng concern at kabaitan kay Lolo. Napalapit na siya sa akin at tinuturing ko na rin siyang tunay na lolo. Kaya naman masaya ako na makakalabas na siya ng ospital. Dugtong ko sa aking sinabi, nang makita kong bahagya siyang napakunot ng noo. Bakit ka nagpapaliwanag? Wala naman akong sinasabing ganyan ang iniisip ko. Sagot naman ni Zion na bahagyang napapailing. Hindi na lamang ako sumagot sa kanya dahil ayokong humaba pa ang usapan namin, kaya nagkibit na lamang ako ng aking mga balikat. Pagdating namin sa bahay ay natutuwang sinalubong ako ng mga katulong na napalapit na sa akin. Kahit ang butler na si Felix, na palaging nakasimangot kapag nakikita ako, ay nakangiti na rin sa akin ngayon. Tila ba natutuwa siya na makita akong muli. Ang hindi lang naman natutuwa na makabalik ako sa bahay na ito, ay sina Karen at Tita Alona. Masaya kami na nandito ka na ulit, Gianni. Masayang bungad sa akin ng tagalinis ng bahay na sina Shell at Linda. Natutuwa kayo kasi may makakatulong na ulit kayo sa paglilinis ng bahay. Nakangiting biro ko sa kanila. Kapag kasi wala akong ginagawa dati, ay tumutulong ako sa kanila sa paglilinis ng kabahayan. Para naman walang maisumbat sa akin si Tita Alona, napalamunin lamang ako ng kanyang pamangkin. Natutuwa ako na nakauwi ka na rin, Gianni. Malungkot ang bahay kapag wala ka. At saka maaari ka nang gumamit ng kusina. Pwede ka nang magluto ng kahit anong gusto mong lutuin. Kausap naman sa akin ni Felix, na ngayon ay seryoso na ang muka. Gumaan ang pakiramdam ko sa nakita kong masayang pagtanggap nila sa akin. Akala ko'y mag-iiba ang trato nila sa akin dahil sa nangyaring gulo noon. Magsibalik na nga kayo sa mga trabaho ninyo? Utos ni Tita Alona sa mga katulong, na agad sumunod matapos akong muling ngitian. Sana'y wala na ulit mangyaring gulo. Ayokong maulit ang nangyari noon. Seryoso ang mukha na wika ni Zion. Akala ko'y ako ang pinagsasabihan niya ng mga salitang iyon. Ngunit nang tignan ko siya, ay kay Karen siya nakatingin. Tumango naman si Karen. Ngunit nang tumalikod na si Zion, ay tinapunan naman niya ako ng matalim na tingin. Tinaasan ko lamang siya ng kilay. Pagkatapos ay nagmamadali na akong sumunod kay Zion paakyat ng hagdanan. At baka maligaw pa ako papunta sa aming silid. Aalis ka ba ngayon? Tanong ko kay Zion. Nang makapasok kami sa kanyang silid, na ngayon ay silid na ulit naming dalawa. Bakit? Gusto mo ba akong manatili na lamang dito sa loob ng silid natin? Nakataas ang kilay na sagot niya sa akin. Tila nahimigan ko rin sa kanyang tono ang panunukso. Hindi ko naman sinabing gusto kong dito ka lamang sa silid. Baka lang kasi awayan na naman ako ng babae na i-insecure sa beauty ko. Nakairap na sagot ko sa kanya. Nakita ko ang bahagyang pagguhit ng tilang ngiti sa gilid ng kanyang mga labi. Nang marinig niya ang sinabi ko. Ngunit nang mapansin niyang nakatingin ako roon, ay agad na naglaho ang munting ngiti nito. Hindi ko napigilan ang pag-ikot ng aking mga eyeballs sa ginawa niya. Para bang mamamatay siya kapag nakita ko siyang nakangiti. Sobrang tipid talaga niyang ngumiti. Huwag kang mag-alala dahil nakausap ko na si Karen. Kung hindi niyo gusto ang isa't isa, ay mag-iwasan na lamang kayo. Basta'y huwag niyong ipapakita kay Lolo na nag-aaway kayo, okay? Mariin na bilin sa akin ni Zion. Huwag kang mag-alala. Dahil kapag nakatilikod na si Lolo, ay saka lamang kami magsasampalan at maghihilaan ng buhok. Pabirong sagot ko sa kanya, para naman mawala ang pagkailang na nararamdaman ko ngayon. Masyado kasi siyang seryoso. Para talagang ibang tao ang humalik sa akin sa ospital at ang taong kaharap ko ngayon. Biro lang? Napakaseryoso mo talaga, Zion. Hindi ka na mabiro. Biglang bawi ko sa sinabi ko, nang makita kong naningkit ang kanyang mga mata. Huwag ko lang malalaman na gumawa ka ng kalokohan dahil makakatikim ka sa akin ng parusa. Babala niya sa akin bago naglakad papunta sa loob ng banyo at naligo. Ano kaya ang dapat kong ipakain sa kanya para tuluyan na siyang bumait sa akin? Kausap ko sa aking sarili habang nakaupo sa gilid ng kama.
Ngunit naisip ko rin na mas mabuting ganito ang turing niya sa akin, nang sa ganoon ay hindi tuluyang mahulog ang loob ko sa kanya. Kapag bigla siyang bumait sa akin ay tiyak na manganganib ang aking puso. Abala ako sa kakapindot ng cellphone ko dahil ka-chat ko si Silva. Nang biglang bumukas ang pintuan ng banyo at lumabas si Zion na walang damit at nakatapis lamang ng tuwalya ang pang-ibabang bahagi. Bigla akong napatayo at napalunok habang nakatitig sa kanyang malapad na dibdib. Baliwala sa akin kapag nakakakita ko ng hubad na dibdib ng lalaki sa mga palabas. Hindi ako naaakit sa kanila. Ngunit hindi ko alam kung bakit pagdating kay Zion ay biglang nag-iiba ang pakiramdam ko. Para bang gusto ko yung damhin at ibaon ang aking muka sa malapad niyang dibdib. Hoy Gianni, gumising ka nga. Namamanya ka na naman dyan. Sigaw sa akin ng isang tinig na nagmumula sa loob ng utak ko. Ipinilig ko ng malakas ang aking ulo. Pagkatapos ay bigla akong tumalikod at humarap sa kama. Kung gusto mong maligo ay alam mo naman kung saan nakalagay ang mga puting bath towel. Kausap ni Zion sa akin. Hindi ako sumagot sa kanya. Sa halip ay ipinikit ko ang aking mga mata at nag-inhale-exhale para pakalmahin ang tila nagwawala kong puso. Pwede bang kapag lumalabas ka ng banyo ay magsuot ka muna ng damit at huwag ka lang magtapis ng tuwalya? Nakapikit ang mga matang wika ko sa kanya. Iminulat ko ang aking mga mata nang wala na akong marinig na tugon mula sa kanya. Nang halos 1 minuto na nakalilipas ay hindi pa rin siya nagsasalita, ay nagdesisyon akong humarap sa kanya. Ngunit laking gulat ko nang makita ko siyang nakatayo sa likuran ko at ilang pulgada na lamang ang pagitan naming dalawa. Napatili ako at hindi sinasadyang napahawak ako sa kanyang hubad na dibdib. Anong gagawin mo, Zion? Nauutal na tanong ko sa kanya habang nanlalaki ang aking mga mata. Unti-unting inilapit ni Zion ang mukha niya sa akin. Kaya naman unti-unti kong iniatras ang mukha ko hanggang sa halos nakaliyad na ako. Nang tuluyang lumapit ang mukha niya sa akin, ay mariing ipinikit ko ang aking mga mata. Anong ginagawa mo, Gianni? Bakit ba nakapikit ka at nakahawak ang kamay mo sa aking dibdib? Narinig ko ang tanong ni Zion sa nanunuksong tinig. Saka pa lamang ako nagmulat ng mga mata at nakita kong may hawak na siyang pajama sa kanyang kamay. Biglang namula ang buong mukha ko dahil sa pagkapahiya. Kinuha lang pala niya ang pajama niyang nakatupi at nakalagay sa ibabaw ng kama. Nakita ko na yon kanina, ngunit hindi ko alam na yon palang isusuot niya ngayon. Akala ko, hindi ko na natuloy ang aking sasabihin nang makita ko ang nanunuksong ngiti sa mga labi ni Zion. Ngayon ko lang na-realize na sinadya niya ang nangyari. Binibiro lang pala niya ako. Sa inis ko ay itinulak ko siya sa dibdib ng malakas. Ngayon ko lang siya nakitang nakangiti. Ngunit pinagtripan naman niya ako. Pwede bang huwag ka na lang ngumiti at bumalik ka na lamang sa pagiging seryoso? Inis na sabi ko sa kanya. Biglang tumaas ang kilay ni Zion nang marinig ang sinabi ko. So, mas type mo ang lalaking seryoso kaysa sa lalaking nakikipagbiruan sa'yo? Yes, pero wait. Hindi ko type ang lalaking seryoso, okay? Nanlalaki ang butas ng ilong na sagot ko sa kanya. Nadulas ang dila ko sa mabilis na pagsagot sa kanya. Ngunit agad naman akong bumawi. Inamin mo na, kaya hindi mo na yon mababawi pa. Maluwag ang pagkakangiti na sagot ni Zion bago naglakad pabalik sa loob ng banyo para magsuot ng damit pantulog. Tila to na lang naupo ako sa gilid ng kama. Totoo ba talagang nakita ko siyang ngumiti ng maluwag? Hindi ba ako nananaginip lang? Napahawak ang isa kong kamay sa tapat ng aking dibdib. Ang bilis ng tibok ng aking puso. Dahil ba yan sa napakagandang ngiti na ibinigay sa akin ni Zion? Kakatapos ko pa lamang magbihas dahil kakatapos ko lang din maligo nang may kumatok sa pintuan ng aming silid. Malakas at tila galit na paraan ang pagkatok, kaya natitiyak ko na hindi si Zion ang nasa labas. At isa pa, hindi na siya kakatok sa pintuan kundi papasok na lamang. Kung ang mga maid naman ako sundo ko ang nasa labas, ay hindi sila kakatok ng ganyan. Kaya 2 tao lamang ang naiisip ko na posibleng nasa labas ng pintuan. Kung hindi si Tita Alona ay si Karen. Ibinaba ko muna ang hawak kong suklay sa ibaba ng aking dressing table bago ko binuksan ang pintuan. At tama nga ang nasa isip ko dahil si Karen ang nakita kong nasa labas at naghihintay na pagbuksan ko ng pintuan. Anong kailangan mo? Nakataas ang kilay na tanong ko sa kanya. Tumayo ako sa gitna ng pintuan dahil wala akong balak na papasukin siya sa loob. Itinulak ako ni Karen papasok ng silid. Mabuti na lamang at mabilis akong nakahawak sa doorknob. Kaya hindi ako natumba. Mukhang gulo ang hanap ng babaeng to, kaya niya ako pinuntahan dito.
Hindi ko alam kung anong klaseng pangaakit ang ginawa mo kaya ka binabalik ni Zion sa bahay na to. Pero ang kapal din ng mukha mo, no? Matapos mong makita na kinampihan ako ni Zion nang mag-away tayo, nagawa mo pang bumalik dito sa bahay. Wala namang may gusto na nandito ka. Nangiinsulto ang kanyang tinig. Akala niya ba'y kapag ininsulto niya ako, ay muli akong aalis sa bahay na to? Pero nagkakamali siya. Dahil sa pagkakataong ito, ay mananatili ako sa bahay na to hanggang matapos ang kontrata namin ni Zion. I'm sorry, Karen, pero gusto kong malaman mo na wala akong pangaakit na ginawa para pabalikin ako ni Zion sa bahay na to. Dahil ang totoo, nagmakaawa siya sa akin na bumalik ako rito. Nangiinis ang ngisi na sagot ko sa kanya. Siya nga pala, gusto kong itama ang sinabi mo kanina. Hindi lang ikaw ang nakaaway ko, kundi kayo ni Bettina. At hindi kayo kinampihan ni Zion. Dahil kung totoo ang sinabi mong yan, di sana'y hindi niya pinaalis sa bahay na to ang babaeng yun. Ang kapal talaga ng mukha mo, Gianni. Lumayas ka sa bahay na to. Nagpipigil ng galit na wika ni Karen sa akin. Nakikita ko sa kanyang mukha na gustong-gusto niya akong bugbugin. Ngunit pinipigilan niya ang kanyang sarili. Dahil alam niya na magagalit si Zion kapag nalaman niyang nag-away na naman kami at siyang nag-umpisa ng away. Sa tingin ko, mas makapal yung mukha mo, Karen. Nakaismid na sagot ko sa kanya. Sampid ka lamang sa pamamahay na to. Pero kung umasta ka, ay parang tunay kanilang kapamilya. Hindi nga ako pinapaalis ng may-ari ng bahay na to eh. Pero ikaw na nakikitira lamang dito, ay nais akong paalisin? Ako na asawa ni Zion, ang mas may karapatan na tumira sa bahay na ito kaysa sayo. Sino sa atin ngayon ang makapalang mukha? Palaban na wika ako sa kanya. Bahala siya kung gusto niyang makipag-away sa akin. Nasa loob siya ng silid namin ni Zion, kaya natitiyak ko na hindi siya papanigan ni Zion. Kahit na isumbong niya pa ako na sinabihan ko siya ng sampid. Tila naman nasagad ang pasensya ni Karen nang marinig ang sinabi ko. At biglang lumipad sa ere ang kanang kamay niya at dumapo sa aking pisngi. Iyon ang eksenang naabutan ni Zion sa eksaktong pagpasok ng loob ng kwarto namin. What are you doing, Karen? Pumunta ka pa talaga sa kwarto namin para maghanap ng gulo. Galit na sita ni Zion sa babae. Hinawakan nito ang braso ni Karen at hinila palabas ng pintuan. Hindi ko kasalanan kung bakit naubos ang pasensya ko sa kanya, Zion. Kinatok ko lamang siya sa kwarto niyo para sabihin ko sa kanya na kakain na tayo ng hapunan. Pero kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi niya sa akin. Umiiyak na pagtatanggol ni Karen sa kanyang sarili. Kanina ay ang tapang-tapang ng hitsura niya. Ngayon naman ay tila aping-api. Nanatili lamang ako sa kinatatayuan ko, habang hawak ng aking kamay ang nasaktan kong pisngi. Hindi ko nagawang gumanti sa kanya dahil biglang dumating si Zion. Pero mas gusto ko nga yung nakita ni Zion ang ginawa ni Karen. Para walang lusot ang babaeng yun, kung sakaling gumawa na naman ulit ito ng kasinungalingan. Hindi rin ako kumibo para pabulaanan ang sinabi niya. Bahala na si Zion kung maniniwala ulit siya sa mga kasinungalingan ni Karen. Hindi mo na kailangan pang personal na magpunta rito para ipaalam sa kanya na kakain na dahil may mga katulong naman na pwede mong utusan. Kung maulit pa ang nangyaring to, ay mapipilitan akong ipadala ka sa ibang bansa para doon ka na tumira. Mariin ang boses na banta ni Zion kay Karen. Hindi na nagawang makatugon ng babae dahil mabilis nang isinara ni Zion ang pintuan at may pag-aalalang nilapitan ako. Are you okay? Bakit mo naman hinayaan na sampalin ka niya? Dumating ka, kaya paano ako makakaganti sa kanya? Nakasimangot na sagot ko sa kanya. Iyan ang dahilan kung bakit kita tinatanong kanina kung aalis ka ba o hindi. Matindi talaga ang galit sa akin ng babaeng yan. Baka naman may lihim kayong relasyon at pinangakuan mo siyang pakakasalan mo siya pagdating ng tamang panahon. Kaya ganoon na lamang katindi ang galit niya sa akin. That's ridiculous. Wala kaming lihim na relasyon ni Karen at lalong hindi ko siya pinangakuan ng kasal, okay? Napapailing na sagot ni Zion. Sa tingin ko iahanda ko na lamang ang aking sarili dahil natitiyak ko na hindi lamang itong huling pagsugod na gagawin niya. Tsak naaawayan niya ulit ako kapag nakatalikod ka. Kaya uunahan na kita, Zion. Hindi ko hahayaan ang sarili ko na apihin ng kahit na sino sa bahay mo. Kanina lamang ako hindi nakaganti dahil nga bigla kang dumating. But if possible, iwasan mo na lang siya para walang gulo. Nakikiusap ang tinig na sabi ni Zion. Hindi ko maiwasan na mapatitig sa kanya. Mas nagiging gwapo siya sa paningin ko kapag hindi matapang ang kanyang muka, kapag hindi siya nagsusungit sa akin, at kapag ganitong nakikiusap siya. Tila wala sa sariling umangat ang aking isang kamay
at hinaplos ang pisngi niya. Bakit kasi ang gwapo at ang yaman mo, Zion? Pinag-aagawan ka tuloy ng mga babae. Kausap ko sa kanya. Nang ma-realize ko kung ano ang sinabi ko, ay bigla kong binawi ang aking kamay, ngunit agad niya itong hinuli. So, gwapo pala ang tingin mo sa akin. Hindi na nakikiusap ang tinig ni Zion, kundi nanunukso. At muling sumilay sa kanyang mga labi ang munting ngiti na nakita ko kanina. Pakiramdam ko ay blessing sa akin ang makita ang kanyang ngiti, dahil paminsan-minsan lamang siya kung umiti. Hindi mapagkita ang aking tingin sa kanyang ngiti. Ayokong kumurap, dahil natatakot ako na kapag kumurap ako, ay biglang maglalaho ang ngiti niya at mapapalitan ng pagsimangot. Napalunok ako nang makita kong unti-unting bumaba ang mukha niya palapit sa mukha ko habang nakatitig sa akin. Ngunit hindi pa yata oras para muli kong matikman ang kanyang halik dahil biglang may kumatok sa pintuan. Tumayo siya at binuksan ang pintuan ng kwarto namin. Kakain na raw po, Sir Zion. Anisyal na siya palang kumatok sa pintuan. Sabihin mong bababa na kami. Maikling tugon ni Zion. Hindi na ako naghintay na tawagin niya ako. Mabilis na akong tumayo sa kinauupuan ko at lumabas ng silid. Nilampasan ko lamang siya at hindi ko nagawang tignan siya. Pakiramdam ko kasi namumula ang mukha ko dahil sa pagkapahiya. Muntikan lang naman kasi kaming maghalikan, kahit na wala naman talaga kaming relasyon. Gianni's point of view. Sinalubong ko kaagad si Lolo Fidel pagdating niya mula sa ospital kasama si Zion. Tuwang-tuwa namang niyakap niya ako. Napansin ko na nagkaroon siya ng sigla ngayon kaysa noong nasa loob siya ng ospital. Well, kahit ako may manghihina kapag nasa loob ako ng ospital kaysa nasa bahay. Ayoko kasi ng amoy ng ospital sa totoo lang. Ngunit dahil kailangan kong bisitahin doon si Lolo, kaya tiniis ko ang amoy ng ospital. Pasalamat nga ako na nakalabas na siya dahil hindi ko na siya kailangan puntahan pa sa ospital. Lalo kayatang gumaganda, Gianni. Nakatawang puna ni Lolo matapos niya akong pakawalan sa kanyang pagkakayakap. Ganoon talaga kapag maganda, Lolo. Lalo pang gumaganda kapag hindi mo palaging nakikita. Makikita mo, sa susunod na mga araw naman sasabihin mo na, pumapangit ka yata, Gianni. Nakatawang sagot ko naman sa kanya. Nakita ko sa sulok ng aking mga mata ang pag-ismid at pagsimangot ni Karen. Ngunit nang mapatingin sa kanya si Zion, ay bigla siyang umiti ng matamis. Samantalang si Tita Alona naman ay blanko ang ekspresyon, kaya hindi ko alam kung ano ang nararamdaman niya sa nakita niyang closeness namin ng kanyang ama. Natutuwa ako at sa wakas ay, nakalabas ka na rin ng ospital, Dad. Lumapit si Tita Alona sa kanyang ama at niyakap ito ng mahigpit. Gusto ko nang makauwi dahil pakiramdam ko ay mas nangihina ako sa ospital. Baka hindi ko na maabutan ang aking mga magiging apo sa inyong dalawa ni Zion. Tura ni Lolo. Nakadama ko ng guilt nang marinig ang sinabi niya. Hindi kasi mangyayari ang nais niya na makita ang magiging apo niya kay Zion dahil hindi naman talaga kami totoong mag-asawa ng kanyang apo. Mag-asawa lamang kami sa papel at sa mata ng ilang mga taong nakakakilala sa amin. Ngunit hindi kami totoong mag-asawa sa tunay na kahulugan ng salitang yon. Huwag ka nang umasa na magkakaroon ka ng apo sa akin, Dad. Alam mo naman na wala akong balak na mag-asawa. Gusto kong ikaw lang ang makasama ko hanggang sa pagtanda ko. Kontra ni Tita Alona sa sinabi ng kanyang ama. Pagkatapos ay tinapunan kami ni Zion ng tingin. May aasahan ka sa kanila, pero sa akin wala. Hindi ko napigilan ng biglang pamumula ng aking mga pisngi. Pagkatapos ay napatingin ako kay Zion. Nakatingin din siya sa akin na may blankong ekspresyon, ang paborito niyang ekspresyon. Si Karen naman ay tumilim ang tingin sa akin, na halatadong hindi nagustuhan ang sinabi ni Tita Alona. Tiyak nang inangat-ngat na ng panibugho ang dibdib niya ngayon. Pero bakit nga ba hindi na lamang siyang nagustuhan ni Lolo Fidel para kay Zion? Gayong close naman siya sa babae at tinuturing niya itong tunay na apo. Noodlot ang tinatakbo ng aking isipan nang biglang inakbayan ako ni Zion at kinabig palapit sa kanya.